Ngayon may maganda pong, ano 'no, may maganda po na update ngayon. Tama si Baligod nung sinasabi niya na willing sila na mag-appear sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo sa isang kondisyon, mag-inhibit siya. Kasi mahirap po yun, eh, ikaw yung namumuno sa investigasyon tapos ikaw yung pinagbibintangan. Katulad niyan, may konklusyon na agad. Oo, yan yung problema, meron na silang konklusyon agad na nagsisinungaling yung 18. Yung Brave 18 nagsisinungaling. O ngayon, ang announcement po ni Mike Defensor, meron pang 14. At yan, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung saan ko na narinig na meron sa Webes yung schedule. Parang hindi ko masyadong matandaan kung saan ko nakuha yung Webes, may schedule uli yung Blue Ribbon ni Marcoleta. Okay. Itong 18 kargador na ilang taong nagtrabaho kay Saldico, pasensya na. Di ako papayag na matabi ang mga sinungaling na ito kina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ito ang problema nung mga miyembro ng komite. Mag-iimbestiga, hindi pa nila nakakaharap. No? Sino po ang hindi matatakot? Sila yung mag-iimbestiga sa'yo. Hindi ka pa nila nakakaharap. Hindi mo pa sila natatanong. Meron ka na kaagad konklusyon na sinungaling sila. Mahirap po yan kasi, di ba? Ang hirap po, imaginein po ninyo. Hindi ka pa nila natatanong. Tapos meron ng konklusyon si Rapi Tulfo na ikaw ay sinungaling. So, pag ganyan po yung sitwasyon, lahat po ng mga tanong nila, ina-address po nila yung nasa isip nila na ikaw ay sinungaling. Kahit na ano pong isagot mo, papunta po yun na patutunayan nung nagtatanong na ikaw ay sinungaling. Yan yung problema natin pag ganyan po yung sitwasyon ng mga nagtatanong. O nag-iimbestiga. Nakuha nila kay Lacson yan eh. Si Lacson bago mag-imbestiga, My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. bago po mag-imbestiga si Lacson, na-conclude niya na, nag-deliver na siya ng anong tawag natin doon? Privilege speech. May privilege speech na siya agad eh. So lahat po ng sinabi niya na eto nangyari at ganito yan. Kaya yung lahat ng mga inimbita niya, kinakailangan ikakahon niya na ron sa konklusyon. May konklusyon na sila eh. Halimbawa, etong si Rafi Tulfo, sinabi niya na agad na mayroong sinungaling tong Brave 18. Sinungaling tong kargador. Ano pang matinong itatanong mo para patunayan, anong patutunayan mo ngayon? Patutunayan niya na nagsisinungaling. Hindi po sila papunta sa ano yung totoo eh. Biruin mo yun, mag-iimbita ka ng mga resource person para patunayan lang na nagsisinungaling sila. So ano po ang kahinatnan ng mga taong nagsisinungaling sa investigasyon? Iko-contempt nyo, makukulong. Hindi po parehas sa simula pa lang. Unlike dito kala Marcoleta, ipinagpapalagay kasi pumirma sila ng, tandaan nyo, once na pumirma ka ng affidavit, ipinagpapalagay na yung mga nilagay mo ron ay totoo. 'Di ba? Maliban na lang kung talagang mapatunayan na hindi nagsisinungaling ka talaga. Pero ang mahirap po kasi, binasa ni Rapi Tulfo, hindi niya pa nakakausap eh. Binasa or pinanood niya
yung hearing nila Marcoleta, tapos nag-conclude siya, sinungaling tong mga to. O nagbigay siya ng mga komento niya na nagsisinungaling. Paano mo ngayon iimbestigahan ng matino yung may konklusyon ka na sinungaling? Mahirap pa naman sa mga yan. Hindi ka pinagsasalita niyan. Narinig ko na magtanong yan si Raf eh. Sabi niya, korap kayo. Patunayan nyo nga hindi kayo korap. Paano patutunayan nyo na kaya nagalit sino yun? Si yung pinamahala ni Tatay Digong dati sa COVID, yung dating general. Kaya nagalit siya eh. Di po kami korap. Biruin mo yun, sasabihin sa'yo, korap ka, patunayan mo nga hindi ka korap. Eh kung sabihin kayo mga sinungaling kayo, patunayan yung hindi kayo sinungaling. Paano nila patutunayan eh? O di ba si Galvez, galit na galit nung inimbestigahan ni Tulfo? Yan yung problema ng ganyang klase ng investigasyon. Ngayon, tignan nyo. Wala na silang alam na gagawin. Hindi na nila alam yung susunod. Kaya pwede ba ipabuhayan nyo na lang kay Marcoleta yan? Yung Blue Ribbon? Gusto nyong isalba yung mga tao na yung mga amo nyo, gusto nyong isalba. Wala naman kayong alam gawin. Di nyo naman kayang, hindi nyo naman, okay lang sana may sinasalba kayo pero meron din kayong may patutunguhan din eh. Tignan mo yung sinasabi ng NBI. Oh, pinagbintangan pa yung dahil daw sa paglutang ng 18 Marines o 18 soldiers, nung lumutang daw sila, lalong tumagal yung proseso. Saan ka nakakita nun? Mga testigo, lalong tatagal yung proseso. O, pero sa kabutihan palad, umayon po si Erwin Tulfo na matuloy lang yung 18 Marines, mag-i-inhibit po siya. Okay din yun. Kaya lang, ang balita nga natin, may second round pa to sila Marcoleta. Tapos, nagpapaimbita na yung 14 pang karagdagan na dating sundalo. May 14 pa. Susunod pa, may 7 pa. Oh, kaya hindi po mawawalan eh. Ang problema nila Tulfo, kahit na anong bintang nila dito sa 18 Marines, pinaniniwalaan sila ng mga tao. Mas pinaniniwalaan sila. Kasi kung totoo totoo na kayo ay gusto nyong malaman, bakit hindi kayo nag-imbestiga? Yung Blue Ribbon dati, pinamumunuan ni Lacson.